my POI will be always the imbalance and the FBG or the fair value gap. For us to know the POI or the point of interest, minsan, dalawa kasi yan. Ang fair value gap na tinatawag is yung hindi nag-meet yung dalawang candle ng wick. Ayan, di ba? So, hindi nag-meet yung ibig sabihin may bakanting space dito na hindi pa siya na-fill. Like for example, ito, fair value gap. Ito, fair value gap. So, binabalikan po lagi yan ng candle. Yan po yung binabalikan ng candle. So, kung titingnan po natin, ayan, tingnan mo. Ito yung binalikan niya na area. Ayan yung binalikan niya na area. Kaso nga lang, hindi nga lang siya umabot doon sa itong fair value gap naman na ito. So, bago nagkaroon ng malaking bearish candle. So, sa taas naman, ito yung magiging supply zone. Itong area na to. Yung candle na nasa gitna lang yung niya. Then, may wick na ganyan. Basta nasa middle siya. So, between that, yan yung tinatawag nating supply zone. So, yun yung babalikan nito. So, if-feel niya lang yan, if-feel niya lang yan, ang point of interest ko kasi dito is hanggang level na yan. Kasi nalampasan niya na eh. So, ibig sabihin, hindi ito, yung resistance dito, hindi niya kinaya yung mga sellers. So, itong area, ang next na naman na ita-target ngayon ni BTC. So, ito yung magiging another point of interest natin. So, dito, from here, lagyan natin siya ng rectangle. So, itong area na to, ayan, itong area na to, dyan lang si BTC. Let's try buying. So, gamit lang tayo ng, gamit lang tayo ng demo account. So, at that point, pwede tayo mag-buy. Ayan, buy. Then, but don't forget the stop loss para ang stop loss will always be here sa pinakamabang week, yung last week. So, ayan. Ay. Hindi ko naman natirawan si reward sa gawin. So, hanggang dyan yung stop loss natin. Para hindi siya ma-wipe out. So, that's it. O, diba? Kanina, POI natin hanggang dito kasi ito yung natin FBG. So, dito yung binalikan niya. Kaso nga lang, hindi niya inabot at hindi niya kinaya na malampasan tong area na to. Yung area na to, kung nalampasan sana niya yung area na to, tuloy-tuloy ang pag-akyat niyan. Kaso hindi niya nalampasan, hanggang dito lang siya sa supply zone. So, bumaba siya. Ngayon, another point of interest na naman natin is, So, another point of interest na naman natin is yung itong area na to. Yung area na to. Kaso, dahil hindi pa rin kinaya, hindi niya kinaya, dapat dyan hanggang dyan lang. Kasi hindi niya, ayan pala, ayan, kaya nakinuha niya, 'di ba? Kung saan yung support area, yan, support, yan. Support. So, yan. Makukuha na sana natin yun. Kaso, hindi pa din siya umangat. Hindi niya man nalampasan yung next candle. So, isa na namang down na naman yun. So, yan. So, hanggang dyan lang yan. Ayan. Pag lalampas siya dito sa support area na to, malalampasan niya itong so pag malalampasan niya itong blue, so ibig sabihin tuloy-tuloy pa din ang pag-down ni Bitcoin. Pero pag hanggang dyan lang yan, hindi niya malampasan yan, malamang sa malamang diretso aakyat ulit si Bitcoin. So yun po yun. Kaya lagi tayo nagsiset ng stop loss para hindi mawa-wipe out yung account natin. Okay?